Sa pumili ng Hagalas card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang gusto ipagawa sa inyo ng Panginoon. I feel na matumpuin ka siguro na tao. And I feel like you're kinda like someone na madalas na kailangan mo mag-withdraw. Kung na-overwhelm ka sa iyong nararamdaman, I feel na yung dapat mong gawin is huwag mong pagpilitan yung sarili mo sa, let's say, sa grupo or pwede rin sa trabaho, negosyo na hindi para sa'yo or hindi talaga fitted sa'yo. I feel na meron nakalaan ng Panginoon para sa'yo. I feel na naiyak ka kasi siguro you work hard for something already, pero kaya hindi siya nag-work out for you kasi maybe that one is not for you. Okay? So, tingnan natin kung ano pa. I feel na madrama yung iyong buhay, lalong-lalo na sa career. And I'm also sensing na binetray ka ng iyong mga kaibigan or katrabaho. I feel na meron kang judgmental friend that you care about, pero itong taon na to ay napaka-illusionist. I feel like masama siyang ihemplo para sa'yo. So, gusto ng Panginoon na ipagawa sa'yo is iwasan mo yung taong yun, kasi dahil sa kanya kaya ka nape-pressure. I feel na gusto ng Panginoon na gawin mo simple yung iyong buhay, lalong-lalo na sa career. I feel na madalas ka talagang malasin, honestly. Maybe yung gusto mangyari dito is umangat ka with regards sa yung work. Or pwede rin na gusto mong ayusin yung iyong reputasyon, lalong-lalo na sa yung pamilya. So, we have this one, okay? So, basically, gusto yung pagawa sa'yo ng Panginoon is iwasan mo yung, inisip mo lagi na may maayos yung iyong buhay kapag okay si career or okay yung iyong savings and so on. Kasi gusto sabihin ng Panginoon na ito lang ay pang-worldly, okay? Yung mga tao, yun yung malungkot sa society natin ngayon, na kapag may narating ka, mataas ang tingin sa'yo ng mga tao. Which is not really good. Dapat ay hindi ganon, actually. And let's see what else do we have here. So, gusto sabihin ng Panginoon, yun nga, iwasan mo mag-fit in. Siguro ikaw yung tao na mahilig sumali sa grupo, let's say, ng mayayaman, may ganitong collection, whatever. Okay? So, pinipilit mo maging bilong, pero madalas ang away doon kasi sinyales sa'yo ng Panginoon na hindi ka dapat sa ganong larangan. You get my point? Kasi I really feel here na may potential ka naman para mag-earn ng money. Okay? Siguro, sa pagsali mo ng mga bagay-bagay, na mga groups, yun yung dahilan kung ba't kami namalas lagi sa money. Okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na it's better na humiwalay ka sa grupo na yan na masamang impluwensya para sa'yo. Kasi so far may work ka naman eh. At saka kung ano yung work mo, regalo yan ng Panginoon. Yung hindi lang niya gusto, yung pinapagawa niya sa inyo, alisin mo itong bagay na hindi na mabagay para sa'yo. Yung pulos away na lang bate. At saka alam mo na pinagpipilitan mo lang yung sarili mo doon. Okay? Pero kung sakali man na to sa work na hindi talaga fitted for you, masasabi ng Panginoon na yung dapat mong gawin, pinapagawa niya, is hanapin mo yung trabaho na nalalaan para sa'yo. Okay? Kasi meron trabaho para sa'yo at yun ay regalo sa'yo ng Panginoon. At saka, to be honest, yung dapat mo rin matutunan dito is kung sakali man naghanap ka ng kaibigan, yung kaibigan mo dapat, yung hindi ka mismo mag-e-effort masyado,
na para maging fit kayo sa isa't isa. Parang ganun ba? So, gusto ng Panginoon na makita mo yung tunay na kaibigan. Or kung di man kaibigan, can be lover. Okay? So, hindi ka talaga saswak sa tao pag pinagpipilitan mo yung sarili mo or pinipilit mo mahalin yung isang tao na hindi mo naman talaga mahal deep within. Nakikipagplastikan ka lang. So, I think you're still learning on how to cope with people and how to find kung ay nararapat para sa'yo. Can be about business, can be about group of people. I feel naiyak ka kasi overwhelming. Siguro yung mostly about you is mag-isa ka lang. Inisip mo na kapag nawala ka sa grupo na to, masisira yung image mo, mawalan ka ng security, and so on. So, maisipin yun. I feel na meron kang blessing na natira kahit na wala yung mga bagay-bagay na hindi naman nararapat para sa'yo. So anyway, God wants you to know na yun nga, maging alone kayo guys, okay? So gusto niyang ipaalam sa inyo na may darating na tao sa iyong buhay na tutulungan ka. Hindi pwede kasi yung laging pinipilit mo maging fit in, kaya ganito yung nangyayari, na you're uncomfortable there, you're unwelcome, and so on. Tapos yung mga tao sa paligid mo, hindi yan nag-e-effort para sa'yo, which is definitely sad, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na wag ka masyadong mag-alala. You have to let go of something that doesn't work out. Okay? Kaya ka naging stuck sa bagay kasi hindi mo pinapakawalan yung mga bagay na hindi naman nag-resonate sa'yo. So, nangyayari niyan, tumatagal si process. Tumatagal yung stagnancy period mo that you're dealing with a certain people na hindi mo dapat maging kaibigan. Okay? Or pwede rin mga let's say trabaho or negosyo na hindi nakalaan para sa'yo. So, God really wants you to be open for possibility. Okay? At saka, matuto kang kumilatis ng mga bagay na para sa'yo. If you feel uncomfortable, then sign na yun ni God na that is not for you. Na yung mga away na yan. Okay, so let's see what else do we have here. So we got connected and live and learn. So yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon is matuto ka rin sa mga nararanasan mo. I feel like you're learning with regards sa connection, kung ano talaga yung para sa iyo versus the not. And I feel here na gustong sabihin ng Panginoon na ginigiba niya yung mga bagay na hindi para sa iyo. I feel na you're in this comfort zone kasi. Okay? Kaya, yun nga, nahihirapan kang mag-let go and let God. So, gusto sabihin ng Panginoon na hindi pwedeng forever na ganito. Kaya, ang drama ng iyong buhay kasi hindi mo nilalayo yung sarili mo sa bagay na hindi para sa'yo or hindi totoo para sa'yo. Hindi rin kasi maganda, let's say, kung sa mga kaibigan yan, nandun ka sa grupo na nakikipagplastikan sa'yo. Diba? So, masipiliin mo syempre yung barkada na hindi mo feel na uncomfortable ka. So, yun yung pinapoint out ni God, na you let Him take control of your life. Kasi gusto ka niya actually maligtas eh. Okay, pero ikaw yung sarili mo, pinagpipilitan mo yung sarili mo sa bagay na hindi naman dapat, diba? So, let's see what else do we have here. So, pasensya na po ulit yung message. Okay, and anyway, let's see what else. So, we have, okay, we got a 26, guys. Ibig sabihin yan, kung naman na meron ka sa ngayon, like let's say, yung hindi ka comfortable can be it's about relationship, can be about your friends, and etc. So, yung 26 kasi, about yan sa mga bagay na hindi nag-resonate sa'yo. At saka dapat mo yun pakawalan. So, you have the near in either way, and we also have this one in either way. So, gusto ipaalam sa inyo na kung magkakaroon ka ng relasyon, dapat piliin mo yung talagang close or talagang swak para sa hindi yung feeling mo ang far niya,
Tapos kailangan mo mag-people please para mapalapit sa yung mga tao. Hindi dapat ganun, okay? You just need to make it natural, honestly speaking. Kaya yun nga, madrama yung iyong buhay dahil nga nasa bagay ka na hindi naman dapat para sa'yo. So you have this one, and this is sad guys, okay? So I think kaya ka rin nilalayo ng Panginoon sa mga bagay, like let's say mga relasyon na lagi may away-bati situation, lagi may drama, kasi meron sigurong tao doon na deceitful. Kaya nangyari sa iyong buhay, naging madrama. So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang masyado mag-people please. Kung hindi talaga para sa'yo yung kaibigan na yan, yung tao na yan, whatsoever, then avoid. Put an effort onto it. Kasi lalo ka lang masasaktan, guys, if you let go of it. Kasi iniisip mo yung nilagay mo na doon na mga bagay, yung effort mo ba. So, I feel like you need to detach sa bagay na yun nga, hindi nag-resonate. So, we have the hate here, and we also have the loss. This is sad, actually. So, gusto sabihin ng Panginoon na sana, wag agad mag-blame sa kanya kapag inilayo ka niya sa bagay na hindi para sa'yo. Isipin mo rin na may blessing sa kabila ng loss, at isipin mo rin yung dahilan kung bakit yun nilayo sa'yo. Kasi nakita ko naman sa reading mo na may dahilan ng Panginoon. Ayaw ka niya nakita na patuloy ka nahihirapan sa dramatic mong buhay dahil sa mga deceitful na tao, mga bagay na hindi nag-resonate sa'yo, and so on. Kasi gusto sabihin ng Panginoon na hindi naman pwede forever dyan ka nakastuck. Imagine mo na lang kung ano yung future mo dyan, di ba? So, umiwas ka masyado maging clingy sa bagay na hindi ka na talaga comfortable. So anyway, I feel like you really need to have faith in God, honestly. So let's see what else do we have here. Another shuffle dimension. I'm sensing yung kanta na through it all. So, anyway, let's see what we have. So, yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon, yun nga, umiwas ka masyado maging controlling. Okay, let God take control of your life. Kasi ito rin yung dahilan kung ba't ka stagnant. Okay? At gusto sabihin din ng Panginoon sa'yo na may potential ka to gain money, to gain wealth. Okay? Napabarkada siguro kayo sa maling barkada or nag-invest kayo sa bagay na hindi dapat. And I'm really feeling here na yun nga, nilalayo ka na ng Panginoon dito kasi ang toxic. Okay? At ito yung dahilan kung ba't kayo stagnant. So far, gusto yung pagawa ng Panginoon sa'yo is stay mo yung bagay kung saan ka nag-grow. Okay? Kung about dito sa negosyo, kung alam mo na hindi nag-grow, then why you keep on pushing it? Diba? So, yun dapat niyang sabihin sa'yo. Tsaka, you know, actually have faith. Yun ang masasabi ko. Have faith kay God. Kasi the more that you're not faithful, the more that you worry. Diba? Worry about the outcome and etc. So, I feel like God is calling you on to learn how to let go of things that doesn't serve you. At saka, I really feel here na maging mapagkumbaba ka rin. Kasi baka naman, nangyari dito is may gusto kang image na makamtan, kaya ka sumasali sa ganitong grupo or whatever. Pero alam mo na hindi naman pwede para sa'yo yun. So, yung gusto sabihin ng Panginoon na umiwas ka doon. Kasi masasayang lang ang pera mo dyan, masayang lang yung pagod mo and so on. Tapos sa bandang huli, maghihiwalay din kasi hindi talaga meant para sa'yo. Kasi we have this number, 2626, okay?
So, yun yung pinapagawa sa'yo is lumayo ka sa bagay na hindi fit for you. So, anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili na now this card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong gusto ipagawa ng Panginoon para sa inyo. Na-feel ko na nalulungkot ka at naiiyak din kasi may possible na mangyari sa kakilala mo. I feel like it's kinda like a judgment day, yung nasa sense ko. I feel na gusto yung paggawa sa'yo ng Panginoon ay magtiwala ka sa Kanya, sa Kanya mga plano. And I feel na pinakita sa'yo ng Panginoon yung sign about a certain person. Kasi I feel na malapit ka sa tao yun, pero itong tao na to ay masama. Okay? I feel na wala rin siyang utang na loob, honestly speaking. At sa sense ko yung galit na energy. I'm not quite sure guys if nagagalit ka kay God or nainis ka sa nakita mo. Maybe sa panaginip or maybe sign ni God sa'yo vision. So anyway, i-clarify natin. I kinda like feel na yung reading mo is kinda like yung gusto sabihin sa'yo ng Panginoon. Okay, kasi I really feel na mabigat itong revelation na alam mo na possible na mangyari sa kakilala mo. Maybe you've been through, I don't know why, karma reading is what I sense. And I feel na nalulungkot ka kasi baka close ka sa taong yun at siguro alam mo masama siya pero you know, ayaw mo may masama mangyari sa kanya out of love. So, i-clarify natin. I feel na mabuti kang tao. At I really feel here, kung sino man ito, yung vibe niya may pagkahudas yung energy, na anytime pwede kang i-betray niyan. Ahas siya, yun yung masasabi ko, kahit na mahal mo siya, tignan nyo, pwede siya may gawin sa inyo. So sana makita mo rin yung perspective ng Panginoon, kung bakit niya to paparusahan itong tao na to. And I feel na naiyak ka kasi masakit sa'yo eh. Siguro dahil ka-close mo, baka karelasyon mo, pwede rin. Okay? And let's see. So gusto sabihin ng Panginoon na alam niya mahirap tanggapin, pero gusto niya rin sabihin na sana maunawaan mo kung bakit kailangan itong mangyari sa taong ito. Kaya kailangan yun mangyari. Kung ano man yung nakita mo sign. Yung nabanggit ko kanina na kahit na ang close nyo, binigay mo na lahat para sa kanya whatsoever. Ito kasi siya. Okay? Kahagatin kanyang patalikod. Kaya na-sense ko agad parang hudas na energy. Na anytime, he or she will betray you. And God also wants you to know na whatever vision that you have seen, it's fated to happen, whether you like it or not. At saka pinakita yun sa'yo ng Panginoon para may time ka na tanggapin kasi masakit para sa'yo. How's to all of you guys, okay? So anyway, itong tao na to, I feel na madidisgrasya siya, honestly speaking. And yung dahilan ng Panginoon kaya siya pin-down kasi siguro kinakurse ay yung mga tao. Kinakurse ay yung mga tao na may nararating sa buhay. Siguro itong tao na to meron siyang inggit na sakit, okay? Or may mentality issue siya. At saka, I feel na nagsaselo siya sa mga tao na mayaman, mga tao na umaangat sa buhay, may strategy sa buhay. And with regards sa voice here, so I'm sensing na sinasabi rin ng Panginoon na actually pinipilit ng Diyos itong tao na to na mag-express. Okay? To actually
may ipakita niya na siya ay ganito at ganyan yung ugali niya. May pagka-mentality, may pagkainis, and so on. Actually, sumakit yung throat ko nung hinawakan ko to. So, it just mean na meron siyang blockage with regards sa throat chakra kasi pinipilit siya ng Panginoon na mag-sleep tongue para makita ng mga tao yung tunay niyang ugali. Kasi itong tao na to, deceitful. Okay, kahit close kayo, kahagatin ka niya, dahil ahas siya. Okay, yun siya eh. Okay, so as I told you, itong tao na to, mapagbalat kayo. Nagsaselo siya sa mga tao, nagagalit siya kapag nakita siya ng tao na swerte, masaya sa kanyang buhay. At itong tao na ito, may leksyon tumingin sa social media at naiinggit siya sa mga tao na busy lang mag-work. At hindi naman, I feel na masaya sa pagmamalaki kapag may na-achieve, pero I don't feel na parang intention nila yung mang-inggit. I feel na they're just posting things because they're happy. And this person, instead na masaya siya, nagagalit siya sa tao na masaya. Yun yung kanyang energy. So, you have to pray being here. So, maybe pinagdarasal mo sa Panginoon na sana huwag niya itong gawin. At, siguro pinagdasal mo rin na baka meron pang opportunity na magbago itong tao na to. Pero gusto sabihin ng Panginoon na marami na siyang record na ganito yung kanyang ginagawa lagi. Na instead na matuwa siya sa tao, nagagalit siya, naiinggit. Okay? At hindi lang yun, yung iba sa kanila, kinurkurse sila yung taong yun, or may ginagawa silang kalokohan behind the scenes. Okay? So, I feel na naiyak ka talaga. Kasi itong taon na to, I feel like you do have a compassionate heart, I feel na siguro tayo sinabi mo sa Panginoon, nagagawa ka ng paraan para magbago siya, and so on. And ito yung gusto mong mangyari na baguhin siya, diba? Pero I feel here na yung gusto yung ipagawa sa'yo ng Panginoon na, let Him take control or take charge of everything. Okay? Kasi kung ayaw magbago ng tao, hindi mo siya mababago. You just need to let God do the trick. Okay? So, anyway, we got to know this card. So, babasahin ko to ng intuitively. Okay? So, basically, ito yung mangyayari. Alam mo na. Kasi siguro pinakita sa'yo ng Panginoon yung vision, dream, whatever about this na mangyayari sa taong yun. And whether you like it or not, this may happen. I feel like soon. So, napanaginipan mo yun or nakita para paghandaan mo yung sakit. Okay? And this message that you have here, message sa'yo ng Panginoon, bakit niya ito gagawin sa taong yun? So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have the land in reverse. We also have the wife. So, maybe kaya kayo nandito kasi you could be wondering kung bakit. Okay, kung bakit niya kukunin agad yung taong ito, ba ito nagkakasakit, whatsoever, kasi may why. So, kaya, binigay ni God yung dahilan niya kung bakit mangyari yun sa taong ito, kasi deceitful. So, dapat mag-end. So, we have the 5 in reverse. So, kaya pala, gusto ni God ni ending na yung life niya, kasi hindi siya nagbabago with the 5 in reverse. Okay, and maybe you want to save this person, baka dasal ka ng dasal, nagkamakaawa ka sa Diyos, sinasabi mo na ipilitin mo siyang baguhin and so on, but yet I feel here na you have to respect God is what I sense, okay, na mangyari yun, kasi yun yung final judgment niya. Hindi naman tayong huhusga, di ba, kung kailan? Kahit yung mga doctor, minsan sinasabi nila yung mga tanning, pero lagi naman si God yung nasusunod, diba? So, God is wanting you to know that this person is definitely heartless. And this person ruined a lot of people's lives secretly. Our sense of taste has changed, but it's in reverse.
Yun nga, hindi nga siya nagbago and feel in easier way. So, I really sense na sinubukan naman ng Panginoon na with the feel in easier way, nabigyan siya ng a sense of feeling ng mararamdaman ng mga tao na ginagawa niya ng masama. Pero, hindi siya nagbago eh. Ayaw niyang maramdaman. Ayaw niyang masense ba na hindi na maganda yung ginagawa niya, nakakasakit na siya ng damdamin and so on. Kasi itong taon na to, napangunahan ng inggit. Okay? So, tingnan natin kung ano pa. If yung na gusto mong hindi ka na ipagawa sa'yo is, hayaan mo siya mag-decide. Another dimension to me. Okay. Iba sa inyo guys, if ever ka mag-anak nyo to, nag-cause siya ng maraming generational curse sa iyong pamilya. Kaya minamalas na yung trabaho, yung negosyo, kasi sa dala ng taong ito. So meaning na noon, marami na siya nagawang kasamaan. Okay, at naiyak ang Panginoon kasi siguro nakita niya na hindi mo deserve yung mga kamalasan dahil sa kagagawa ng taong ito na yung karma niya napupunta rin sa pamilya. So, ito yung dapat mo rin malaman. Okay, itong tao na to, as I told you, wala na siyang ginawa kundi manood sa mga tao na umaangat at pagselosan niya. Okay? And I'm sensing na siguro ito yung tingin mo na wala naman siyang ginagawa masama. Okay? Pero sa mata ng Diyos, may ginawa siyang masama. I feel na bully rin itong tao na to. To be honest, and I'm sensing with this one in reverse, gusto sabihin ng Panginoon na makakaluwang yung pamilya mo, yung mga taong biniktima niya, whatsoever, kapag nawala itong taong to, or napin down siya ng langit. Kasi, yun nga, mawala ng deceitful na tao, mawala yung mga kamalasan sa buhay, maybe sa yung pamilya, or pwede rin sa kanya mga binibiktima. Kasi naawa na yung Panginoon din sa mga binibiktima niya. Naawa din siya sa yung pamilya na nakakaroon ng generational curse with regards sa money. I feel yung anger energy dito. I feel na galit na talaga sa kanya yung Panginoon. Okay, kaya ito na yung parating. Actually, may awa yung Panginoon. Binigyan kanya ng panaginip para matanggap mo earlier on kung anong mangyayari. Kasi, I really feel here na siguro napakasama na niya to the point na naapektuhan na yung pamilya. To the point na marami na siyang nabiktima. Okay? So, sana maintindihan mo rin yung Panginoon kung ba't niya to pinipin down. Honestly, at ipasa Diyos mo na lang. Yun yung gusto niyang ipagawa sa'yo. Ipasa Diyos mo. Huwag mong pagpipilitan yung outcome na hindi naman. At saka, let me remind you kung oras na talaga. Okay? It's really up to God kung bibigyan niya ng second chance. I just hope, kung sakali man may mangyari sa kanya, I just hope makaranas na siya ng near-death experience. To be honest with you, sa mga napapanood ko, yung mga nag-e-end up sa hindi magandang side, nagbabagong buhay sila. So, sana ganun na lang gawin ng Panginoon kung may awa man siya. Okay, pero it's up to Him kung ano yung gusto yung desisyon. So, hugs to you guys, okay? Paghandaan nyo na lang. At saka manali kayo sa Diyos. Sana hindi to mag-push ng hate kay God about this. Huwag kayo mag-hate kay God. Sana maunawaan mo siya sa kanyang desisyon. And anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. Sa pumili na Rado card, ito ay ang inyong reading. So, anyway, tingnan natin.
I feel like parang tong message si God para sa inyo. Interesting. So, tingnan natin kung ano yung gusto niya ipagawa ng Panginoon para sa inyo. May tinatarget siguro kayo na babae or lalaki. And this is somebody na mahal mo or type mo talaga, pero I feel na binatray mo siya siguro noon or tinanggihan mo siya pero ngayon naghahabol ka sa kanya. Okay, so tingnan natin about it. So siguro na nalulungkot ka na sa mensahe ng Diyos para sa'yo. Okay, kung message to talaga ng Panginoon. So, i-clarify natin yung cards. I feel na padalos-dalos ka mag-isip noon, kaya mo siya siguro na-busted or iniwan mo siya. Another dimension to me. Sa ngayon, I feel na itong tao na gusto mo ay meron na siyang iba. Iba sa kanila ay may pamilya na. At I feel na naiyak ka. Maybe you're single as of this time and you're wishing for this person to come back to your life. Pero I'm really sensing here na malabong mangyari. Okay, I feel like you can't change the past. Yun yung gusto sabihin sa'yo ng Panginoon. Kasi I feel na binigyan ka niya ng pagkakataon to meet this person. Pero with this natural disaster, so maybe pinaglayo kayo ng tadhana or talagang hindi kayo para sa isa't isa. So yun din yung dahilan kahit wish ka na wish about sa kanya, hindi talaga. Okay, so yung gusto ipagawa sa inyo ng Panginoon is take some time to heal at mag-focus ka na lang sa work. At saka yung dapat mo matutunan din kapag nakatagpo ka ng tao na mapagmahal sa iyong buhay, malambing, okay, yung mga maganda bang energy with regards sa heart matters. I feel here na yun dapat yung piliin mo. Siguro yung nangyari sa inyo before, may rami kang options at isa na yung tao na mapagmahal sa inyong buhay, okay? So, I think hindi mo siya pinili na may pagkakataon ka at nagalit siya sa inyo kasi siguro akala niya na siya yung pipiliin mo, yung pala ay hindi, okay? So, yung gusto ipagawa ng Panginoon sa'yo is mag-focus ka na lang sa work and take some time to heal. So, paulit-ulit. Pasensya na, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na nilalayo niya kayong dalawa sa ngayon kasi meron na siyang pamilya, yung iba sa kanila. Yung iba sa kanila, meron na silang karelasyon at yung iba ay busy mag-work dahil meron na silang tao, okay? So, let's see what we have here. So, we got this one. So, I feel here na nagtagpo kayong dalawa so that you may know what kind of ideal person that you want to be with. Okay? So, I feel na naisip mo talaga is kung sino man yung hinihintay mo. Pero gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala kasi meron tao na para sa'yo. Pero sa ngayon, di niya mabibigay kung sino yung hiniling mo. At sana maunawaan mo and learn your lesson. I feel like you learned the lesson the hard way, okay? So, next time around, kung marami nagkakagusto sa'yo, yung gusto ng Panginoon na next time pipiliin mo, ay hindi dahil sa ganda, kagapuhan, or yung status. Mahalaga is yung magandang pag-uugali, okay? So anyway, we have the love and triumph. Okay, so this is nice. Actually, yung gusto sabihin ng Panginoon na let go and let God.
Okay, pakawalan mo na to kung sino yung hinihintay mo. And dapat matuto ka sa pagkakamali mo kasi bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na makatagpo muli ng tao na mapagmahal. At itetest ka uli kasi kagaya dati na maraming options at isa sa option ay yung tao na mapagmahal. And this time around, yung gustong sabihin ng Panginoon na kapag nangyari ulito, piliin mo na yung tao na mapagmahal. At saka sana matuto ka sa pagkakamali mo dati. At saka sana huwag kang padalos-dalos din ng iyong desisyon. Kagaya dito sa card na to na mabilis yung takbo. So, take some time to think about it. Lalong-lalo na sa relasyon. Dapat pipiliin mo yung talagang, may potential na maging mabuting magulang sa yung future kid. At saka maging mabuting asawa rin para sa'yo. So, yun dapat yung pipiliin mo. So, anyway, let's see what we have here. So, at least God is giving you a chance to find the one, the true love again. Okay. So, we have this one. Wow, treasure. So, we also have this one here. So, gusto sabihin ng Panginoon na umiwas ka sa mga tao na may masamang intention sa'yo. Kasi siguro nakatagpo ka ng mga tao na intention is, habulin lang sa'yo yung pera. Tapos, pinapersuade ka nila by their promises and so on. So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang papadalos sa promises lang. Dapat talaga tingnan mo yung kabutihang loob. So, you have the bridge here and we have this one in either way. So, meron kang niloko noong past or binasted. So, with the star in either way, so far naman noong past, may potential na maging kayo. Honestly, yung sun news lang is ignore mo siya. Okay? So, easy in reverse. Kaya ka rin nagkaroon ng hard life with regards sa love life. Kasi siguro karma mo yun dahil sa nagawa mo dati. Okay? So, bibigyan ko ulit ng pagkakataon ng Diyos with regards sa love life. Makakatagpo ka ng mapagmahal uli. So, sana matuto ka sa pagkakamali mo at piliin mo na yung tamang tao para hindi na ito paulit-ulit na kamalas nangyari sa'yo at wag kang padalos-dalos din mag-isip, okay, or mag-desisyon. So, tingnan natin kung ano pang meron. I feel na kailangan mo rin umiwas sa itsura kasi yun din siguro yung test sa inyo dati. Okay, and saka sa status. So, mas importante pa rin yung mabuting puso. I feel like busilak na damdamin. I feel na naiyak ka kasi inisip mo na sayang yung dati mong relasyon or yung dati mong kakilala na binasted mo. Okay, so next time wag yung sayangin yung mabuting tao sa inyong buhay, ha? So, ito yun. So, bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na makita muli yung ganitong klaseng tao na mabuti. Okay, so bibigyan ka ng another test, maraming option, as you can see here. At ayaw ni God na mag-two-timer ka, hindi pwede yun. So, yung dapat mong piliin is yung mabuti, yung damdamin, okay? And I'm sensing with this one here, so siguro mako-confuse ka kung sinong pipiliin mo kasi isa rin sa dapat mong labanan is yung passion. So, umiwas ka sa mga tukso as you can see here. Okay? So, I feel na may potential ka rin na ikasal, pero gusto ng Panginoon na piliin mo yung tamang tao para sa'yo. Mag-observe ka muna before you go after somebody, okay? Para hindi maulit si dramatic love life mo. Okay? Next that we have is this one. So, this is sad, guys, okay? Siguro gusto nyo talagang balikan yung dati yung, lover, okay? Pero I really sense na hindi pwede talaga kahit na gusto mong balikan kasi masasaktan ka lang. Nangyari na
inignore mo na, hindi kayo fated. As you can see here. Alam kong masakit tanggapin, pero yun nga, wala kang future with that person kasi ito nga yung masakit. Yung iba sa kanila kasal na, may karelasyon, kaya hindi sila mag-reply sa'yo na bibigyan kanila ng pagmamahal kasi remember yung bilin ng Panginoon sa'yo na ayaw niya ng third party situation. Gusto niya na respetuhin mo yung tao na to, yung dating lover mo, na meron na siyang iba, hayaan mo siya with somebody else, okay, and trust in Him, na bibigyan ka uli niya ng pagkakataon na makatagpo ng tao na mapagmahal. But this time, you really need to change, learn your lessons. So, yung dapat mong gawin, yung pinapagawa ng Panginoon, is, dapat makita mo yung puso ng tao. Doon ka mag-judge. Huwag ka mag-judge sa status. Huwag ka mag-judge sa beauty. Okay? At yun nga, iwasan mo si tukso na passion din. Para makapasa ka sa test at para finally, makuha mo, mapakasalan mo yung tao na talagang inaasa mo based on heart. Okay? So anyway, that's it guys. And God bless all of you. Sa pumili ng Kepo card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong gusto ipagawa ng Panginoon sa inyo. I'm sensing kantang, if there is one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. At saka, pan-shuffling na sense ko na nagtayuan yung buhok ko, so baka merong sensing kinda like Holy Spirit that is guiding you or providing something for you. Na-overwhelm ako sa naramdaman ko kanina. Pasensya na. Okay. So, wow, this is nice. Actually, gusto sabihin ng Panginoon for you na there is hope. Huwag kang mag-give up. I-clarify natin yung cards. I feel na mabait ka at maka-Diyos at mahinahon ka lagi at I really sense here na matutupad yung kung ano man ang kahilingan mo sa Panginoon. I'm also sense na matampuhin ka din, okay? Pero I feel here na huwag ka masyadong mag-alala sa yung karelasyon. Kasi siguro dati na backstab ka na dati with regards sa connection. Pero kasi I really sense na yung karelasyon mo ay pareho kayo ng vibe. Kaya kasundo mo to. Huwag mo itong papabayaan itong connection mo. Yun yung gusto ipagawa sa'yo ng Panginoon. So, we have this protect and fury. Yung gusto sabihin ng Panginoon na iwasan mong mainis or i-control mo yung anger mo sa yung tao. Ito rin siguro yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng alitan sa iyong connection. So, yung gusto mong ipagawa sa iyo ng Panginoon is work on with your anger issue, as you can see here. Kasi, mangyari niyan is makapaglayuin ka with your person kung magpatuloy ito. So, for with the hope dito, tsaka stubbornness, so, I'm sensing din, guys, okay, yung gusto ipagawa sa'yo ng Panginoon is matuto ka na makinig sa Kanya. Kasi nangyari dito, maybe you see the signs, pero ayaw mo makinig, or ayaw mong pansinin. So, you also have the surrender and bully. So, ito rin yung gusto niya ipagawa sa inyo, na, yun nga, meron kayong
dapat gawin siguro with this hope being here, pero takot kayo na mabully. So, gusto sabihin ng Panginoon na isurrender mo yung iyong fear sa Kanya at gawin mo kung ano yung pinapagawa niya sa inyo. Maybe this is with regards to your mission work here on earth. Okay, so huwag maintindihin si bullies. Ito yung dapat mong gawin na you need to actually prepare para gawin yung iyong trabaho dito sa mundo. Maybe some of you are not yet there na you're doing your task on earth, pero tinatawag na ng Panginoon na maghanda ka ng gawin yun. So far, maganda naman si career. As we can see here, may mga friends ka, pero nilalayo ka ng Panginoon sa mga tao na hindi na ayon para sa'yo. Yung mga bad influence ba sa iyong buhay? Kasi we have this one here. So maybe may mga friends ka na ginagawa ka nilang nag-offer indulge, napapagastos, and so on. Yung gusto yung pagawa sa iyo ng Panginoon na be with the right people. Okay lang na magkaroon ng friends, pero wag dun sa mga tao na na-influensyahan ka masama. At saka gusto sabihin ng Panginoon na you need to avoid as well na makinig sa payo ng ibang mong barkada. And, na-sense ko dito yung pagka-blockage with regards sa truth. Maybe sa barkada mo guys, ay nilalagay ka niya sa alanganin or talagang brainwash ka into something na addiction can be. So, kaya may blockage sa throat dito kasi binablock ng Panginoon yung boses ng taong yun kasi wala na siyang ginawa kundi, maghikayat sa'yo na into this one, na mapagastos or sa masamang bisyo. So, yung mag-stay lang dito actually is yung trabaho mo, as you can see. Pero malulungkot ka guys, kasi sa dami mong trabaho, nalalayo ka sa iyong barkada. Yan ang nangyayari, kasi ayaw ka ng Panginoon na mapagastos. So, sana maintindihan mo siya. At saka, yun ngayon dapat mong gawin, umiwas sa bisyo. Umiwas ka sa bisyo, at saka maghanap ka na lang ng ibang hobbies, okay? Something productive ba na gagawin. So, you have the luck here, and yun nga, gusto ng Panginoon na magbago ka. Kasi sa oras na magbago ka, saka papasok si luck. As you can see here, sa ngayon may blockage ka with regards sa luck. With regards sa, let's say, abundance, kasi maybe napapagastos ka dahil sa addiction, dahil sa nayayaya ka ng barkada mo or so forth. So, yung dapat mong pag-aralan is mag-say no to something na alam mong hindi na healthy para sa'yo. Para, pumasok na yung swerte sa iyong buhay. I feel na naiyak ka kasi mahirap. Maybe kasi, nakasanayan mo na and so on. But that God wants you to know na kakayanin mo yan. Kasi dapat, kung gusto mong pumasok si luck, dapat, may pakawalan ka na hindi nakakaganda ng iyong buhay. So, you also have the light and third wheel. So, gusto sabihin ng Panginoon din na dapat mong gawin, umiwas ka rin sa third-party situation. Huwag mo iwanan yung iyong tao. Kasi kung sino man yung karelasyon mo, as nabanggit ko sa'yo kanina, na maganda yung vibe ninyong dalawa. Kasi we have also this one, Jebo. So, maybe meron ka ng karelasyon at maganda yung connection nyo. Yung nangyayari lang is meron lang issue with regards sa anger, as you can see. So, yun dapat na maresolbahan. Okay? At saka gusto rin sabihin ng Panginoon na huwag ka na maghanap ng iba. Makontento ka na dun sa karelasyon mo. Kasi kung sino man yun, meron din siya mission for this world at ganun ka rin, pareho kayo ng vibe at saka malaki sayang ito kapag, nagkaroon ng third party situation. So, with regards naman dito rin sa card mo, yung gusto lang din sabihin ng Panginoon na iwasan mo rin na sumali sa barkada or mga tao na nag-impluensya sa'yo na napagastos, okay? Avoid people pleasing, honestly. So, I really feel na naiyak ko kasi yun yung bagay na hindi mo kayang gawin.
Ang suggestion ko lang guys, idasal nyo yun. Natulungan kayo ng Panginoon na magbago, mag-let go na something na ayaw niya. Okay, so anyway, and learn how to say no. So anyway, let's see what else do we have here. Umiwas daw sa third party. Baka natatempt kayo. So we have the greed. Here, we also have the test in reverse. So for with regards sa greed, actually test yan ni God sa'yo. Kung patuloy ka dito sa overindulgement, okay? Or pwede rin sa, let's say, greed ng pangungulekta, masamang bisyo, and so forth. So, iwasan niyo yun. Kasi, nakaka-apekto yun sa inyong manifestation with regards sa money. Naka-block si blessing. Kasi, alam ni God na kapag nandito ka pa rin sa bagay na yun na addiction, iniisip niya na kapag magpadala siya ng pera sa'yo, ilalagay mo na naman dito. Okay? So, hindi pa all in na binibigay sa'yo ni God yung iyong blessing. Unless you remove this blockage. So, you have done here. We also have this one here. So, gusto rin sabihin ng Panginoon na matuto ka na hindi maging greedy. At if naiyak ka, so we also have this one in reverse. So, wag kang umalis sa yung tao kung may tao ka. You need to say no kung sakali may nangaakit sa'yo. So, you also have the home here. So, to be honest with you guys, okay, kung may karelasyon kayo, may potential kayo na magkaroon ng pamilya. So, kaya sabi ng Panginoon na wag mo nang pakawalan kung sino yung karelasyon mo. Kung sakali may nangaakit sa'yo, then say no and don't make any effort. Kasi swerte ka na sa karelasyon mo, ba't mo pa iiwan? Siguro nangyayari is naakit ka ng isa pang tao. So, wag ganun. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. Another dimension to me. I-feel ko sa pang-shuffle. Okay, they asked me to cleanse first. Parang intense Baka nagagayuma kayo guys sa taong ito. Okay, so suggestion ko lang guys, maligo kayo with salt and water. Nag-pray din kayo kay God na iaalis yung negative energy. Another dimension. So, for maganda yung vibe na yung karelasyon, upright itong tao. Okay? Yung problem lang siguro is with regards sa money. Wala pa siya doon sa point na stable siya with regards sa money. Okay? So, yung tao na isa, I would say na ganun din yung kanyang problema. Hindi siya stable sa money. At itong tao na to, I feel namang kukulam yun, yung isa sa nangaakit sa'yo. At ibebetray ka lang niya. As you can see here. And I really feel na yung gusto sabihin ng Panginoon na piliin mo yung upright na tao. Huwag kang maguguluhan with regards sa pag-ibig. Kasi meron ka ng lover, and then hindi pwede na makip ka ng dalawang lover. You have to actually choose which is which, okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you.